Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon ito po 'no, yung bayarang si Makagago umamin. Bukod po sa pag-amin na siya'y bayaran, naghamon pa po ng suntukan kay Banat Bay 'no, 'yan. Maganda pong pag-usapan 'yan. Dito po natin makikita kung na pinatutunayan lang po na yung bintang ni Banat Bay na ito ay bobo sa politika. Yung naghamon ng suntukan. Okey, pag-uusapan din po natin ito pong si Mike Abe, aba nagsabog na naman po ng kanyang kabobohan dito po sa, social media 'no. 2024 na Mike Abe, baka nakakalimutan mo. Lahat ng problemang kinakaharap ng Pilipinas ngayong 2024, sinisisi mo pa rin sa presidente nung 2016 to 2022. Aba, hanggang kailan niyo isisisi kay Duterte? Siguro palagay ko 2028 na. 'Pag wala na pong accomplishment, si Duterte pa rin ang sisisihin niyo. Yan po ang mga paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay niyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin 'no. Kagabi, kahit medyo pangit po yung ano natin kasi nasa ano tayo, umiikot tayo. Mahirap talaga 'pag on location ka tapos hindi mo dala yung mga, ano, pangit yung basta pangit yung vlog natin, hindi tayo sanay kasi ang dami natin sa politics, tapos, naroon tayo sa lugar na daanan ng daanan ng mga tao. Maya't maya may umiiwas ka baka masagasaan ka ng mga nagbabike, nag-i-e-bike, nag-i-scooter 'no. So ngayon madi-discuss natin 'no. Napakalinaw po yung ugnayan 'no, ang, expose i-recap lang natin ng konti. Ang tinalakay natin kahapon 400 million yung budget 'no, para siraan ang mga Duterte kasama na si Senator Amy dun. 25 million pala kay Senator Amy lang 'no. Kaya po napatunayan po natin 'yan na talagang nag-hire sila ng mga vloggers na sikat. Pero hindi po sa politika, sikat po sa ibang larangan. Kaya nga kung ako po ay BBM vlogger 'no, na talagang ang tagal-tagal ko ng pinagtatanggol si BBM, maghihinanakit talaga ako. Ibig ba sabihin hindi namin kayang hindi naman pala BBM vlogger lang, pati yung mga tambaluslos vlogger o kung ano man ang gusto niyong itawag sa inyo, 'no? Ah, Eto po, etong pagha-hire nila ng mga outsiders sa politics, malaking insulto po 'to sa mga political vlogger nila, 'no? Ako gano'n ang realization ko, 'no? Malaking insulto ko 'to kasi parang inamin na nila na hindi kaya talaga ng mga political vlogger nila na mapataas yung popularidad ng gustong magpataas ng popularidad 'no. Hindi kayang, pabagsakin naman sa isang banda, hindi naman kayang pabagsakin yung popularity ng mga Duterte. As of this moment, number 1 na naman si Tatay Digong 'no. Diyan po sa Tangere na na nila. Hindi naman po SWS, hindi. Ewan ko, Tangere parang ano yan, parang Manila Bulletin, 'di ba? Manila Bulletin, press yan, hindi po yan sa mga Duterte, wala po, 'no? Pa-survey na ng press, hindi po mga Duterte, number 1 pa rin na si Tatay Digong. Sa lahat ng survey, number 1 naman po si VP Sara Duterte. So, lahat ng paninira ay hindi natuto, sa karanasan ng 2016 to 2022. No amount ng paninira ang magpapabagsak sa pangalan ng Duterte kasi paninira versus good deeds, paninira versus serbisyo, laging mananaig yung serbisyo. Paninira versus ramdam ng tao, lagi pong mananaig yung ramdam ng tao yung paglilingkod, 'no?
Okay, katulad po nito umamin po yung mga paulit-ulit pala. May napanood ako yung halos buo, 'no, interview ni Makagago dun lagi na kay Attorney Libayan yan. Interview ni Kayo dito kay, Makagago, paulit-ulit 'no, na inaamin niya, imposible namang hindi ako magpapabayad, malaki bayad sa'kin. Talagang nagko-corroborate po 'yan dito sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na may 400 million na budget para siraan. At tapos nakita na rin sa vlog naman ni hindi ko kasi mahanap kung saan lumalabas 'to si Makagago, yung pala pa-interview lang siya sa ibang vlogger 'no. Lumalabas din mismo na kay Banat Bay naman nakita ko yung paninira, ang banat nga ni Banat Bay, hindi naman ganyan magsalita yan si Makagago, 'no? Halatang scripted. Yung sinisiraan tatlo, si Pangulong Duterte, si Apollo Kibuloy at saka si Banat Bay, ni Makagago, 'no? So nagko-corroborate yung mga sinasabi ni Senator Amy na may budget. Ang tanong, saan galing yung budget, 'no? At sino yung nagbayad? Simple lang naman po 'yan, eh. Hindi po 'yan matatapos, panonoorin nila, binayaran na pala, inaamin ni 'yun yung problema ni Makagago, real talk kasi siya, eh, 'no? 'Pag yung mga kalaban niya, mga artista, mga rapper, mga, kung sino-sino sikat na vlogger, 'yan po 'yan, eh. At natotokes niya, tsaka ganyan niya, matapang 'no, matapang 'yan sa ano niya, eh, na, hinahamon uso sa kanila yung mga hamunan ng suntukan, eh. Ang point ko lang dito, iba rito pulitika rito, eh, patalasan dito, eh, 'no? Hindi po puwede rito yung duduruin mo, eh, wala namang maduduro ka rito dahil matatalino yung mga nasa pulitika. Unlike diyan, siyempre marami diyan ang puhunan, ah mga vlogger na sumikat, mga artista na nagpapasikat, mga rapper, kayang-kaya mong i-diss lahat, diss daw yung tawag dun, eh, sa pagbira nila, eh. Kayang-kaya mo yan lahat, eh, bara-barahin, eh, 'di ba? Yang mga kayo ni Rendon Labador, kaya niyo lahat banatan yung mga artista, 'no? Yung level niyo, angat kayo sa mga artista. Kaya nga kayo sumikat, yung pagmumukha niyo hindi naman niyo ikasisikat yan, eh. Pero pagdating sa politika, tama si Banat Bay, bobo kayo, 'di ba? Biruin mo, aminin mo, 'no? Aminin mo na binabayaran ka. Oh, hindi mo sinasabi kung sino, pero madali lang namin matutukoy yan, eh. Aabangan lang namin kasi mahihiya na kayo ngayon siguro may mitingin ka, "Wag mo na akong i-promote, ha, yung nagbayad diyan tiyak, wag mo na akong i-promote, ha, kasi sinabi mo na binabayaran kita, eh." Wala rin silbi yung, bayad sa'yo. Kasi po kung kaya ka binayaran dahil sa paninira mo kay Pangulong Duterte, sisiraan mo, marami na po naninira sa mga Duterte. Hindi po sila kapani-paniwala, lalo ka na. Ano ba alam mo nga talaga sa pulitika, natatawa ako kasi yung ang tanging sagot niya dun sa siyempre masasaktan 'yan 'pag sinabing bobo siya sa pulitika, ang tanging sagot niya, eh, nauna pa raw siya, 17 years old pa lang daw siya bumibira na siya sa pulitika, alam mo Makagago, kung di mo napapansin, ang lahat ng bagay hindi yung kung nauna ka, 'no? Iba na ngayon lalaro kung ikaw ang nauna, puwede naman yun. Puwede mong i-claim na nauna kang vlogger. Hindi naman paunahan ng vlogger 'yan, eh. Nauna ka nga, hindi naman usapin yung unahan, eh. Sinabi ba na una sa'yo si Banat Bay? Ang sinasabi ni Banat Bay, bobo ka sa pulitika. 'Di ba? Bobo ka, anong patunay? Na bobo ka nga. Oh, diskusyon-diskusyon, bigla ka maghamon ng suntukan. Uso sa kanila, kaya nga nauso yung battle of YouTuber, eh. Dahil, diyan lang nila alam mo, 'pag wala ng maisagot, 'no? Saan ka nakakita rito mga political vlogger, matagal na po kaming nagkakapikunan dito pero salitaan lang. Yung mga hamon-hamon na mga suntukan tayo,
'Di ba? Ano po ibig sabihin niyan? 'Pag naghahamon ka na ng suntukan, hindi mo na kayang tapatan yung mga akusasyon sa'yo ni Banatbay. Kaya dadaanin mo lang, "Suntukan na lang tayo." Hindi po na nakakabilib yan siguro diyan sa ano, sa pinanggalingan mong grupo o pinanggalingan mong uri ng, vlog. Ay puta, hinamon, tuwang-tuwa, eh, kasi 'pag yung naku yan na naghamon na si ano, si Makagago, sikat na sikat ka. Dito, pinagtatawanan lang yan, 'no? Hahamon ka na suntukan dito, ano palagay mo sa mga tao sa political vlogging, mga katulad mo? Eh, kung ganyan lang pala puta, argumento mo suntukan agad. Hindi nakakabilib dito 'yan. Walang bibilib sa'yo dito sa suntok-suntukan dito. Nakita mo na ba kung sino yung binabanatan dito? Mga politiko. Hindi simpleng mga tao 'to na puwedeng yung pulitikong binabanatan maghamon ng suntukan, hindi po gano'n, 'no? Baka akala mo pangkaraniwang mga tao yung inuupakan nila Banatbay, nila Maharlika at ng iba pa. 'Wag na ako kasi akala mo ano yung, matatakot na yung mga yan. Siguro diyan sa mundo mo, mga mundo ng rapper, mundo ng mga artista, mundo ng mga showbiz-showbiz na, pagba-vlog, siguro 'pag naghamon ka ng suntukan diyan, naku, ang tapang ni Makagago, nakakabilib, naghamon ng suntukan. Dito pagtatawanan ka rito. Sa politika kasi pinatutunayan mo lang na hindi mo talaga kaya ang political vlogging. Hindi uso dito, hindi hindi uso, hindi ba? Wag ano, ano lang, cool ka lang. Lalo ka lang pagtatawanan ng mga taga-politika rito kasi, putya, ilang beses na ba kayo nagtalo? Okey, ang aabangan po natin eto, ah ang aabangan natin kasi ako sa totoo lang, hamunin ako ng ano, ng mga suntok-suntukan. Bakit ako papatol sa'yo? Pero may tropa ako world champion. Hindi kita ilalaban sa world champion. Puta, kilala mo naman yung mga Casimiro, eh. Finiture mo na nga yan. Kung gusto niyo pala ng suntukan, 'di ba? Para kayo wala kayong katuturan dito sa political vlogging. Pinatutunayan niyo lang na bobo talaga kayo sa politika kaya kayo naghamon ng suntukan. Yan po yung patunay namin 'no. 'Pag hinamon mo na yung political vlogger na magsuntukan na lang, hindi mo na kayang tapatan ng katwiran yung mga binabato sa'yo. Simple lang po yan. Hindi naman kami natatakot suntukan. Bakit ako matatakot sa'yo ng suntukan? Hindi kita papatulan. Ano ako mali? Pero pagtatawanan kita. Kasi dito kompetisyon ng utak, hindi ito palakasan. Palakasan pala gusto mo, eh, puta, 'di sa boxing ka maghamon. Baka 'wag, pogi nga, eh. Ano ano lang, puta, angas ng Pinas, hindi naman nakakatawa lang 'no, nakakatawa talaga 'tong mga tao. Papasok kayo sa politika, aaminin niyo na bayaran kayo. Kawawa po, eh. Imbes po tignan niyo, epekto, sa totoo lang, imbes na maiangat ninyo yung nagbayad sa inyo, kaya kayo binayaran, eh. Para maiangat niyo yung, hindi sumisikat kung sino man yung nagbayad. Siyempre hindi natin alam. Kunwari hindi natin alam kung sino yung nagbabayad, 'di ba? Halimbawa, hindi namin alam, papaano niyo mapapasikat? Lalo niyong pinalulubog. Una, inamin mo na binabayaran ka. Paulit-ulit 'yan, Panoorin niyo yung si Kayo. O at least magkakaroon ng views yun si Kayo. Sinasabi niya, inaamin niya. Ang akusasyon niya lang, ako umaamin. Parang yun yung sinasabi niya. Ikaw din naman banat ba, eh. Ako highest paid. Sabi niya highest paid siya, eh.
May iba pala rango, eh. Ambunan niyo naman kami ng kabayan. Sabi niya, ang hamon niya lang, umamin ka rin na ikaw ang highest paid diyan sa grupo niyo. Highest paid daw si Banat Bay sa mga grupo ng mga Duterte. Yan yung problema, 'no? Lalo mong pinapahamak makagago kung hindi mo pa alam, kung politiko 'yan, malamang pera ng taong bayan niyang ginagamit para bayaran ka, 'no? 'Pag na-expose yang, kung sino man yang nagbabayad sa'yo, malamang malamang ang sasabihin niya, "Wag mo na siyang i-promote." Sayang, tama 'yun, kasi aabangan namin, eh. Once na may promote si makagago na politiko, 'yun na 'yung nagbayad. Tandaan niyo po 'yan. Kasi ngayon ang ginawa niya tama, eh. Paninira sa Duterte, paninira kay Kibuloy, 'no? Paninira kay ano, kay, anong pangalan nito, kay Banat Bay. O bakit si Banat Bay? Kasi nga nakikita niyo yung trend, kumukuha sila, 'di ba, si Nino, lahat po ng may kakayahang bumira, 'no? Lahat ng may kakayahang bumira sa mga vlogger, sa mga yung mga walang awat yung bibig. Yun yung pamantayan nila. Yan si Nino, si Rendon, eto ngayon si Makagago. Lahat po ng mga vlogger na may malaking following, si Nino hindi naman malaki following niyan. Pero eto mga millions po ang following nito mga to. May millions na following at mahusay bumira. Eh kaso, walang kontrol ang bibig. Binisto na niya ang sarili niya na siya ay bayaran. Paulit-ulit po yan. Hindi po sa amin galing yan. Kaya ko nga dinidiscuss na dito dahil sigurado na ako umamin siya. Pag yung mga haka-haka lang na bayaran yung tao, hindi ko po i-discuss yan. Pero ito po, umamin na yung tao, eh putya, paulit, ay putya, hindi pala ako naka-live sa ano. Daldal ako ng daldal, hindi pala ako naka-live sa Facebook. Okay. Balik tayo rito sa ano, sa ibang topic naman, kay Mike Abe naman. Alam mo, nakakatawa ka na Mike Abe, galit na galit pa, eh, oh, nakita ko lang sa TikTok. Tungkol po diyan sa issue ng pag-hire ng, pag-hire daw po ng ano, ng, mga mga incheck na sa Coast Guard, 'no? Ngayon yan, 2024. Alam nyo, hindi ko maintindihan kung anong uri kaya kung eto po ang mga political vlogger na magtatanggol sa kasalukuyang administrasyon, talagang ano, eh, mapapahamak, hindi po hindi po maiangat, eh. Alam mo Mike Abe, sana paminsan-minsan titigil ka, gayahin mo yung si ano, yung payo ni ano 'no, ni VP Sara dun sa nagwawalang teacher. Tumigil ka muna ma'am, huwag ka muna magturo, palipasin mo yung galit mo. Ikaw naman Mike Abe, tigil ka muna sa pagba-vlog. Palipasin mo na. Kasi nalalantad na kakapusan, eh, 'no? Nalalantad kasi na yung kapos kayo. Kaya nga nag-i-import, eh. Hindi mo ba naiintindihan Mike Abe, ikaw ang isa sa pinakasikat na vlogger. Eh, walang mahita sa'yo. Walang mahita sa'yo, eh. Kaya mag-import na, magbabayad na ng mahal. Putya. Mike Abe, natanong mo ba kung magkano binabayad kay Makagago? Baka naman ang tagal-tagal nyo na nagtatanggol, no? Tapos mas malaki pa bayad ni Makagago sa inyo. Kawawa naman kayo. O kung lalo na kung hindi kayo binabayaran. Putya, Ako okay lang kasi nagsimula ako, walang nagbabayad sa akin, eh. Kaya wala talaga akong, eto po, in general 'no, Mike Abe, hindi ko maintindihan kung talaga bang wala kayong maipagmalaki sa kasalukuyang pamahalaan. Kasi po kami nung kami ay Duterte vlogger, hanggang ngayon naman Duterte vlogger pa kami.
tinatapatan lang namin, binabanatan namin kasi binibira ng mga dilawan. Dilawan yung mga bumibira nun kay Duterte, yung mga proyekto ni Pangulong Duterte, no? May proyekto silang binibira. May proyekto kaming pinagtatanggol. Sinasabi nila kay Pinoy yan, kay Pinoy, kay Pinoy. Yung mga build, kay Pinoy lahat yan. Sabi namin, tanga ba kayo? Nakita nyo, walang tulay. Nagkaroon ng tulay. Sasabihin nyo kay Pinoy, kiniklaim. May pinagmamalaki kami, no? Ganito ang banatan nung panahon ni Duterte. May pinagmamalaki kami mga project. Ito ang keyword, Mike Abe, ha? May pinagmamalaki kaming proyekto. Ulitin ko ang keyword kasi mahina umintindi dito eh. Mike Abe, nung panahon ni Duterte, may pinagmamalaki kami ng mga proyekto ni Duterte. Ang ginagawa ng Dilawan, sinisiraan yung magagandang proyekto ni Duterte. Ulit-uli, mahina umintindi. May pinagmamalaki kami na proyekto. Ginagawa ng Dilawan, sinisiraan nila yung pinagmamalaki naming proyekto. Ang tanong, ikaw ba may napagmamalaki kayong proyekto ngayon? O kaya, ang tendency nyo, siraan si Duterte rin. Ibig sabihin, kayo na nakaupo, sisiraan nyo pa pag merong problema ngayon. Daga, surot, ang liliit na problema eh. Kasi yung malalaking problema, natapos na ni Duterte. Itutuloy nyo na lang sana, itutuloy na lang. Wala kayong may pagmalaki. Asan yung 1 million na pabahay per year? Nako, kasalanan ni Duterte yan kasi nakipagkaibigan siya sa China. War on drugs. Bakit nagbabalik ang mga drugs? Hindi kasi natapos ni Duterte yung war on drugs. Kaya ngayon may droga pa rin. Pero mas maganda ngayon kasi wala namamatay. Mas maganda dahil wala namamatay. Balik tayo sa iyo, no? Kaya kayo sira ng sira sa Duterte. Kami, ulitin ko, pinagmamalaki namin yung proyekto, sinisiraan ng mga dilaw. Natural, pagtatanggol namin, tulad ng Dolomite, puta, saan ka nakakita? Dating basurahan, naging pasyalan. Sisiraan nila, paninira daw ng kalikasan. Awayin namin yung puta. Paano maninira ng kalikasan yan? Basurahan dati yan, taihan yan eh. Yung pala, tumatai yung mga dilawan dun. Nawalan sila ng taihan. Naging pasyalan, di ba? Yun eh. Merong nagawa, proyekto malaki. Build, di ba? Sabihin nila, napirmahan yan, panahon pa ni Pinoy. Napirmahan lang. Alam na po namin kahulugan ngayon na napirmahan. Para pala sa katuparan, hindi lang po plano. Kung hindi, makakuha ka ng magpopondo. Si Duterte nagawa yung lahat mula plano, inaprobahan, na ipatupad. Sa inyo, plano, inaprobahan, tapos na. Kasi wala namang makuhang pondo. Si Duterte nagawa lahat yan. Asan na yung 20 pesos na bigas? Hindi naman kasi yan pinangako. Yan ay pangarap lang. O di pangarap din yung 1 million. Etong Chacha, pangarap din to. Pangarap pala lahat. Pucha, lahat pala pangarap. Yun yung problema eh. Wala kayong maipagmalaking proyekto. Sisiraan nyo na lang yung mga Duterte. Tuwing merong makikitang problema, kinantsawan ng Coldplay. Eto ang pinaka-traffic sa buong mundo. Worst na traffic, sabi ng Coldplay. Naku! Naglabasan kinabukasan yung mga sinabi raw ni Duterte. Within 10 months, wala nang problema sa EDSA. Ganun. Hindi pala natapos ni Duterte ang problema. 2024 ngayon eh. Si Duterte hanggang 2022 lang eh. Yan lang ang sasabihin nyo, hindi natapos ni Duterte. Lahat, hindi natatapos ang problema. Ang problema, utot nyo. Ang problema, paano nyo lulutasin?
'Di ba? Papaano niyo lulutasin yung mga problema, hindi yung isisisi niyo lang. Eh, dilaw na dilaw moves yan, eh. Oh, si Cory Aquino, walang ginawa, 6 years. Anong ginawa niya? Sinisi niya kay Marcos Sr. Eh, kasi 20 years tayong hinawakan ni Marcos Sr. kaya bagsak ang Pilipinas. Eh, ano pong gagawin niyo bilang presidente? Wala akong magagawa kasi 20 years na ano yan. Ganyan din ba katwiran ngayon ni Da Junior? Wala siyang magawa o nasisira dahil sa mga katulad mo, Abi? Ayan, napapaniwala kayo. Malapit nang hulihin, sabi ni Trillanes. Bago maghuli, ang hirap, no? Ang hirap kausap ng mga hindi nyo kalibel. Yung level nila, pangarap lang eh. Panay pangarap, 1 million pa bahay, 20 pesos bigas. Ay, wala namang ganyan. Paano, nasa na, nakailang milyon na ng pabahay? 2 taon na, nakailang milyon na. Wala pang 100,000. Wala pang 100,000? Asa na yung 1 million per year? Pangarap lang naman yun. Hindi naman pinangako yun. Oh, ganyan. Tapos, kaya ngayon, nangangarap sila, yung amo mo, mahuhuli na. Mahuhuli nyo si Duterte? Talaga? Oh, Trillanes, kawawa naman. Kawawa naman, naniniwala kay Trillanes. Hanggang ngayon, naniniwala kay Trillanes na mahuhuli si Duterte. Hindi na ako magano. Wala pa kawaran to pares eh. Kayo naman, nagpapapaniwala kayo. Unahin pa ba na ICC yan? Putan, dami nilang problema sa tunay na gera. may mga totoong gera. No? Hindi po yung war on drugs. Yung war on drugs, problema natin niya internal. At maganda po ang kinalabasan niyan. Huwag nyo kaming bubulahin na masama ang kinalabasan ng war on drugs. Katarantaduhan yan. Lahat ng tao, aprobado ang hindi naman lahat kasi kayo nga yun eh. Kayo nga hindi nag-approve eh. Pero nakinabang kayo sa war on drugs. Aminin nyo. Di ba? Aminin nyo yan. Okay. Ang point ko, no, Mike Abe, kung may nakitang problema ngayon, may incheck. Bakit nyo itinuloy? kung yung ginawa ni Duterte, sa kanyang panunungkulan, kanya yun. Sagot niya yun. Wala siyang sinisi na dating gobyerno. Si Pinoy kasi. Umupo si Duterte bilang presidente, alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niyan lutasin ang kanyang problema. Anong problema ng bansa natin? Bagsak, sagana sa korupsyon. Malapit na tayo maging narco-politics. Yan yung bukang bibig ni Duterte. Narco-politics na, malapit na tayo mapunta sa narco-politics. Laganap ang korupsyon, no? Tapos hindi pumapasok, walang pumapasok ng mga foreign investment sa atin eh. Kaya ano ang naging proyekto ni Duterte? Ano ang naging proyekto? War on drugs, war on criminality, war on corruption. Panay gera. Ano naging resulta niyan? At saka syempre, ang importante sa lahat, friends to all, enemies to none. Friends to all, enemies to none. Napakaganda. Kaibigan natin ang lahat. O ngayon, bumalik tayo sa friends to one. Hindi niya tinuloy. Sabi ni BBM, itutuloy ko, continuity. Hindi tinuloy. Tapos sisisihin nyo, yung dating Pangulo sa mali naman niya tayo. May nakikita kayong problema. Pucha, Chocolate Hills, tinayuan na resort. Kasalanan ni Duterte yan. Ngayon tinayo. Kasalanan pa rin ni Duterte. Alam niyo ba kung kaya panahon ni Duterte yan, pinabuwag yan. Bakit? May karanasan na tayo niyan. Nakita ni Duterte yung Boracay. Anak ng pupa, bakit nyo tinayuan yung dagat? Inyo ba yan? Pinabuwag. Ang kalaban ni Duterte doon, mga bilyonaryo. Hindi tinanong, hindi kinwestiyon, wala kayong narinig kay Duterte na kailan na itayo to, sino nagbigay sa inyo ng permit, etc. etc. Wala yan.
Wala yang sino nag-issue ng permit, sinong presidente nag-issue ng permit, sinong presidente may kagagawa, sino. Ako presidente ngayon, nakita ko mali ito, buwagin nyo yan. Binuwag. May nakaangal ba? Gumanda Boracay. Ganun ang presidente. Ganun ang presidente. Lahat ng ginawa niya, sagot niya yun. Ngayon, kung tinuloy ng mga tao ngayon, tapos sisisihin nyo yung dating presidente, kalukuhan yun. Kaya niyang pangatawanan lahat ng ginawa niya. Kung siya pa presidente, hindi na siya presidente. Ibig nyo sabihin, pag masama, itinuloy ninyo. Ano sinasabi nyo na merong Chinese na sa Coast Guard? Itinuloy ba ng Coast Guard yan? Kung meron yan, no, sagot ni Duterte yan. Ngayon, kung ngayon, sagot dapat ng Pangulo. Bakit nyo ipapasagot kay Duterte lahat ng problema? Pinakamagaling na sekretary, isa sa pinakamagaling na sekretary ng Pilipinas. Sino? Si Togade, di ba? Nawalan tayo ng problema sa MRT. Dati araw-araw may sirang MRT, naglalakad ng mga tao. Nawalan tayo ng problema sa NAIA. Ang NAIA nung panahon ni Togade ay top 10 na most improved. Most improved. Tapos yung nagkaroon tayo ng busway sa EDSA. Matraffic na kayo lahat. Yung mga pangkaraniwang mamamayan hindi matatraffic dahil sa EDSA busway. Ang ganda ng ginawa, di ba? Naghimutok ba kami nung pinalit nyo si Bautista? Kung si Tugadi na pinakamagaling, pinalitan ng gobyerno, kaya niyang palitan lahat yan kung ano man yung nakikita niyong mali. Dahil sila may control. Kaya yung palpak yung analysis ni Abe na lahat ng mga nakikita niyong kamalian ngayon, problema yan ng dating Pangulo. Utot nyo. Ano magiging problema ng dating Pangulo yung pagkakamali ngayon? Kung ngayon nyo nakita, kahit sino pa po yan. Si Duterte ba narinig nyo? Kaninong Pangulo inaprubahan tong magtayo kayo ng mga dito sa beach ng Boracay? Tinayuan nyo yung dagat ng mga structure. Nagtanong ba si Duterte kung sinong Pangulo nag-approve? Walang tanong-tanong ng presidente kung sino nag-approve. Tingin ni Duterte, mali yan, buwagin yan. May nakapalag ba? Wala. Bakit ngayon nagtatanong kayo, sinong presidente nag-approve nitong putang na to, chocolate hills na to? Ibig nyo sabihin, lahat ng mga inapprove, malalaman ng presidente, utot nyo. Hindi malalaman ng presidente yan. Lahat ng inapprove sa buong Pilipinas na mga building permit, alam ng presidente. Kung nakita yan ng presidente ngayon, nakita ng mga tao ngayon, lutasin ngayon. Ganun po ang maging presidente. Ako naging pinuno ako ng isang maliit na ahensya ng pamahalaan. Hindi ko tatanungin sinong pinuno rito nung eto naganap. Hindi. Nakita ko may problema. Gawin mo. May nabuwag na bakod, ipatayo mo. Sisisihin mo ba, sino ang pinuno dito nung nabuwag tong bakod? Walang ganun. Kung sino nakaupo, yun ang lumutas. Hindi niyo sasabihin, may nakita kaming problema, traffic sa EDSA. Ay, hindi pala nalutas ni Duterte ang traffic sa EDSA. Akala namin kaya niyang lutasin lahat. Hindi niya pala nalutas yan. Problema ng Duterte yan. Tatawanan pa. Kami inutil kami. Hindi kaya ni Duterte. Mas lalo hindi namin kaya. Utot nyo, kayo nakaupo, gawin ninyo lahat. Yung magbabayad kayo ng makagago. Anong ginawa ni makagago? Binisto. Oo, bayaran ako. Ikaw babanat ba? Hindi ka bayaran? Napakasimple lang po niyan. Natatapos po ang panunungkulan ni Duterte 2022. Isisisi ni Mike Abe lahat na nagaganap sa 2024 kay Duterte. Di inamin mo na inutil yung pangit eh. Kung ako si Pangulong Marcos, patatahimikin kita eh. Taga-PTV ka ba? Tumahimik ka nga. Lalo mo lang kung pinapahiya niyan. Pinalalabas niyo ba, kung ako si Pangulong Marcos ha, pinalalabas mo ba na ako ay inutil?
Bakit mo idadamay pa si Duterte, 2024 na ngayon? Pati yung mga nananahimik na chocolate hills isisisi niyo kay Duterte. Paano nakasalanan ni Duterte yun? Oh, mahilig kasi kayo, sino ba nag-aproba? Ay, kawawa naman kami. Kami na nasisita. Panahon na namin nasisita. Sino kasi nag-aproba niyan? Si Duterte nakita niya, oy, mali ito ah. Nagtanong ba? Tanungin mo nga kung sino nag-aproba niyan. Kaninong presidente yan ang nag-aproba niyan? Walang tanong-tanong. Puta, pwede nyo bang tayuan yan dagat? Dagat yan eh. Buwagin yan. O, di bunuwag. Buwagin nyo. Hindi nyo isisisi. May nakita kayo chocolate hills? Buwagin nyo yung chocolate hills. Bakit ka naman nagagalit? Hindi po ako nagagalit. Hindi po ako nagagalit. No? Ganito lang po talaga ako. Sa mga ngayon lang po nakakita sa akin, normal lang po akong ganito. Mas lalong nag-aalsa ang boses ko, mas lalo akong gumagaling. Para kami mga Duterte na nakakabayo. Katulad niyan, problema sa Davao, di ba? Kanila na ngayon yan, ha? Ngayon na, era na nila. May drogang nahuli sa Davao. Ay, hindi pa pala tapos ang droga ng Davao. Hindi pa pala tapos yun. Kala ko ba drug-free na yan? Oh, nagtokis-tokis ba si Baste, yung mayor ng Davao? Nakabalik na pala yung mga droga. Magwawar on drugs uli ako. Simple lang, ang mga Duterte may problema, lutasin. Hindi yung, sino ba ang presidente ngayon? Bakit yung sinisisi yung presidente? Sino ba nag-approve niyan? Building permit? Sino po bang, kanino pong panahon yan? Ay, may nakita kaming in-check na nasa Coast Guard. Sinong presidente yan? Presidente, yan, ganyan po. Ganyan ba gusto niyo ipakita, ano niyo sa presidente niyo? Ganyan. Tapos, oo, bayaran ako. Tapang pa naman. Suntukan na lang tayo. Okay na yan, Ma'am Esther. Ikaw naman, no? Wala ka namang sinasagot sa mga inaano namin. Ganda-ganda ng sinasabi ko, naunawaan mo pa rin na mukha lang. Mukha daw magnanakaw si Duterte. Mukha lang pala. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong, pwede po kayo magkomento. Hindi po ako